Isang FBI agent ang nagbenta ng mga highly classified secrets ng Amerika sa mga Russian intelligence at inilagay sa matinding panganib ang seguridad ng kanyang bansa at maging ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Well kaibigan, sa video nating ito, sabay nating alamin ang epic na kwento ni Robert Hanssen na maituring bilang pinakmalaking trahedya sa kasaysayan ng US intelligence. Ipinanganak si Robert Philip Hanssen noong April 18, 1944 sa kanyang mga magulang na sina Vivian Hanssen at sa kanyang ama na si Howard Hanssen na isang police officer sa Chicago. Lumaki si Robert na madalas na makatanggap ng mga mapang-abusong salita mula sa kanyang ama at madalas na mapagsabihan na hindi ito magtatagumpay sa buhay. Matapos makapagtapos sa pampublikong high school, pumasok si Robert Hanssen sa Knox College sa Illinois at nag-aral ng chemistry at Russian at ninais na maging dentista. Subalit kalaunan nakakuha ito ng MBA at naging isang accountant at noong 1968 ikinasal si Robert Hanssen kay Bernadette Wok. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho bilang accountant, napagpasyahan ni Robert na pumasok bilang alagad ng batas at naging pulis sa Chicago. At sa loob ng 3 taon na ilagay si Hanssen sa isang elite unit upang siyasatin ang mga katiwalian. At noong 1976, nag-apply at naging FBI agent sa Indianapolis Field Office, Indiana. Matapos ang 2 taon, inilipat si Robert Hanssen sa FBI office sa New York at naatasan bilang isang counterintelligence na tagapagkolekta ng mga impormasyon sa mga dayuhang opisyal na nagpapakilala sa New York bilang mga diplomats, na kadalasan sa mga taong ito ay mga intelligence officer na nag-iispiya sa Amerika. Subalit nang dahil sa kanyang lumalaking pamilya, lalong-lalo na't nakatira pa ito sa pinakamahal na syudad sa buong mundo, ang New York City, naisipan ni Hanssen na humanap ng karagdagang kita. Kaya noong 1979, nagpunta ito sa isang Russian government trading company at nag-alok na maging espiya. Dahil dito, nagsimulang magbigay ng mga mahahalagang impormasyon si Robert at upang makuha ang tiwala ng mga Soviets, ibinigay nito ang pangalan ng isang Russian general na si Dmitry Polyakov na nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon sa mga Amerikano, kung saan napatunayan ng mga Ruso na totoo at ipinaligpit noong 1988. Matapos ang unang pakipag-ugnayan sa mga Soviet, inamin ni Robert sa kanyang asawa ang kanyang nagawa at iminungkahi na makipagkita sila sa isang pari, kung saan pinayuhan si Robert na ihinto ang mga iligal na gawain at ibigay ang pera na nakuha mula sa mga Ruso sa mga charity at putulin ang pakipag-ugnayan sa mga Soviet. Noong 1980, inilipat si Robert Hanssen sa FBI headquarters sa Washington DC, kung saan mailarawan ito bilang isang model agent dahil madalas nitong pinapangunahan ang mga usapin tungkol sa kanyang religious faith at pagiging conservative nito. Matapos magtrabaho sa FBI division na gumagawa ng mga secret listening device, muling naatasan si Robert Hanssen sa posisyon upang subaybayan ang mga Russian agent na nag-ooperate sa Amerika. At noong 1985, muling lumapit si Hanssen sa mga Soviets at nag-alok ng mga mahahalagang impormasyon. Subalit kaibigan, sa puntong iyon, naging mas maingat si Robert. Sumulat siya sa mga Soviet gamit ang palayaw na Ramon Garcia. Bagamat nung una, labis ang paghihinala ng mga Soviet na baka mahulog sila sa isang patibong dahil sa hindi ito nagpapakilala ng personal. Ngunit nagawa ni Robert na makuha ang tiwala ng mga Soviets sa pamagitan ng pagbigay ng mahalagang impormasyon na napatunayan ng mga Soviets na kapani-paniwala, at itinakda ni Robert ang paraan kung papaano sila magpapasa ng impormasyon at kung papaano ang pagkuha ng kanyang pera. At dahil sa pagiging sanay nila sa diskarte ng
pag-iispiya na gawa ni Robert Hansen na makipag-ugnayan kahit na hindi nagkita o nagkakakilala. Bagamat nagkaroon man ito ng ilang usapan sa payphone, subalit kadalasang umaasa sila sa paglalagay ng mga sign signal sa mga pampublikong lugar. Halimbawa, ang paglalagay ng pirasong adhesive tape sa karatula ng isang park ay nagpapahiwatig na ang isang package ay nailagay sa isang dead drop na lokasyon na karaniwang nasa ilalim ng isang maliit na footbridge sa park. Subalit nang mabuwag ang Soviet Union noong 1991, labis na nabahala si Robert dahil ang ilang mga KGB veterans ay nagsimulang lumapit sa mga Amerikano at nagbigay ng mga mahahalagang impormasyon. Well kaibigan, kung maitanong mo lang, ang KGB ay isang Committee for State Security na pangunahing ahensya ng seguridad ng Soviet Union. Natakot si Robert na ang mga Soviet na may alam sa kanyang ginawa ay magsumbong at magre-resulta sa isang investigasyon patungo sa kanya. Dahil dito, sa loob ng maraming taon, hindi nakipag-ugnayan si Hansen sa mga Soviets. Subalit noong 1999, habang nakatalaga bilang FBI liaison officer sa State Department, nagsimulang magbenta muli si Robert ng mga top classified secrets ng Amerika sa mga Soviets. Subalit wika pa nila na walang lihim ang hindi na ibubunyag. Isang KGB agent ang may hawak ng impormasyon na nagmula kay Hansen ang lumapit sa American intelligence at ibinenta muli sa mga Amerikano ang impormasyon sa halagang $7 milyong. Bagamat hindi man ito direktang nagturo sa kanya. Dahil dito inilagay si Robert Hansen sa ilalim ng matinding surveillance. At noong February 18, 2001, matapos makapaglagay ng isang dead drop package sa North Virginia Park, na aresto si Robert Hansen. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay sadyang napakabigat, kaya upang makaiwas sa parusang kamatayan, agad itong umamin sa kanyang nagawa at nakipagtulungan sa investigasyon. Sinabi ni Hansen na maliban sa pera, wala siyang ibang motibo kung bakit niya nagawa iyon. Subalit naniwala ang ilan na ang galit tungkol sa kung papaano ito tratuhin ng kanyang ama ang siyang nag-udyok sa kanya upang maghimagsik laban sa mga otoridad. At noong May 10, 2002, nahatulan si Robert Hansen ng panghabang buhay na pagkakakulong na hindi maaaring makapagparol at ikinulong sa isang Supermax Federal Prison sa Colorado, kung saan kasama niya ang iba pang kilalang kriminal gaya nila Ted Kaczynski na tinaguriang The Unabomber. Napakalaking pinsala ang nagawa ni Robert Hansen, kung saan 3 Russian intelligence agent ang nailantad at nailigpit at pinaghihinalaang dose-dose ng intelligence operation ang nakompromiso, kabilang na ang paghuhukay ng mga Amerikano ng lagusan sa ilalim ng Russian Embassy sa Washington upang mag-install ng mga listening device. At tinatansyang kumikita si Robert Hansen ng halagang $1.4 million sa panahon ng kanyang pag-iispiya sa loob ng 22 taon. Bagamat maituring man ang kaso ni Robert Hansen bilang pinakapangit na trahedya sa kasaysayan ng US intelligence, lalong-lalo na't isa pa sa pinagkakatiwalaang tao sa ahensya ang gumawa ng pagtataksil, subalit nagbukas naman ito sa kanilang isipan kung papaano nila mapatibay at mapabuti ang seguridad ng naturang ahensya.